Huwag mong pangin hanggang ngayon. Di na mababago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading. Ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagasawa, bumarangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya. Ipagkawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito lagi ang iyong sigaw, di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako namumulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya. Ipagkawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito lagi lang iyong sigaw. Nagkalang panahon di ako nagsalita dahil ang nagsalita ngayon na kaya ko nang gawin. Ang nakasalita ng kakabigay ko nakakagalang pirin sa mata. Pag ikaw naman magabaw, ikaw naman ang pakalalim. Pag ikaw naman humayin, ikaw magpakababaw. Wala kang pakilim sa sarili mundo, hindi wala nang tatawagin na iisang. Hello and welcome sa Russia TV at meron tayong debate na magaganap ngayon April 12, 2023 alas 10:15 ng gabi. At ang debate natin ngayon ay patungkol kay Maria. Patutunayan ko na mayroong bahid ng dugo si Jesus galing kay Maria. Ano pala ito? Kay Jesus Christ pala ito. Patutunayan ng ating affirmative na mayroong bahid ng dugo. Ayan. So, ang ating affirmative dito, si Pastor Cesar ng Church of the Firstborn. Negative naman si Evangelist Joey ng Apostolic Faith. Ayan. At syempre, ang gagamitin natin, Russia TV Standard Rules and Setup. So, bago natin simulan ang ating debate, please share muna yung ating live streaming. Ayan. At ipakilala ko muna yung ating mga speaker. Unahin na natin ang ating affirmative. Pastor, pakilala ka. Okay, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At muli po, narito tayo sa ating pong talakayan na kung saan po tayo ay makakapulot ng mga ginintuang aral mula po sa banal na kasulatan. At ako po lubos na umaasa sa gabing ito sa ating pong kausap, higit sa lahat sa mga nangangasiwa po sa ating TV Russia. God bless you po, Brother Russia. At patuloy po na dumarami ang ating pong mga tagapakinig. Salamat po sa Diyos ang Kapurihan. Inyong paglingkod, Pastor Cesar Baladad. Okay, that is Pastor Cesar at alam natin, isa yan sa nag-viral din sa YouTube. Ayan, maraming video yan ng debate.
At isa sa magaling na debater din yan, Pastor Cesar ng Church of the Firstborn. Sunod natin si Brother Evangelist Joey. Pakilala ka ba? Opo, isang mapagpalang gabi po sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Binabati ko po kayo ng magandang gabi sa lahat loob at labas ng ating bansa. At gayon din po ang ating titindigan dito. Since tayo po ay negative, tayo po ang gawain natin ay tibagin ang kanyang aral patungkol po sa di umano'y may bahid ng dugo ni Maria, ang ating Panginoong Jesucristo. So, antayin niyo po ang aming presentation at inaasahan po namin na kapupulutan po ito ng aral. So maraming salamat po and God bless us. Okay, so that is Apostolic Joey. Ayan, kilala niyo yan. Nangangaral ng kabanalan. At isa din, meron din yang mga live at debate din dito sa akin. So, bago natin simulan ang ating debate, ang inyong moderator pala at host ngayong gabi, Admin Rasha Pista ng Catholic. At ako po yung inyong moderator. So, umpisahan na natin ang ating debate mga bro. At ulit ang patutunayan na merong bahid ng dugo si Jesus galing kay Maria. Affirmative dito. Pastor Cesar, 10 minutes. Your time start now. Okay na? Proceed, Pastor. Time na ba? Okay, proceed na nga, Pastor. Okay. Ito po ating pong papatunayan na ito pong ating Panginoong Hesus ay meron po siyang bahid sa dugo ng kanyang ina na si Maria. Ito po ang nakalagay dito po sa ating pong babasahin sa talata ng Hebreo 2:14. Sabi dito, dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito. Ibig sabihin, si Kristo, si Jesus, mayroon siyang laman at dugo. Kaya kung sa ating pong titingnan po sa realidad na kalagayan, pag ang tao ay dumaan doon sa tinatawag na pagbubuntis doon sa babae, yun po yung nagpasimula yung pagbuo ng bata doon sa sinapupunan ng ina. Si Jesus, tao, bagamat masasabi natin na pinanganak sa Espiritu, pero dumaan siya sa laman. Kaya sabi rito, ito pang pinakamagandang talata na akin pong natuklasan sa Hebreo 2:14. Ito talaga yung pinaka-bottom line ng aking paniniwala na si Jesus ay nakabahagi doon sa laman at dugo. Kasi dumaan siya sa proseso. Sabi nga doon sa anghel, nung naisip ni Jose na hiwalayan si Maria, sabi ng anghel, huwag mong hiwalayan si Maria sapagkat ang kanyang dinadala ay lalang ng Espiritu. Kaya yun pa rin ang aking pong tindig dito na yung dugo na nagmula kay Maria, ang isang sanggol doon sa madidevelop hanggang sa kanyang ikasyam na buwan. Kaya nung si Maria ay manganganak na, doon po ay nagdumaan sa proseso na kung saan dadalhin siya sa tinatawag na panuluyan o yung hospital kung sa atin yan sa mga panganakang lugar. Kaso wala nang lugar. Sabi doon puno na. Kaya doon na lang siya nagkaroon ng pagkakataon ni panganak si Jesus sa sabsaban sa Bethlehem. Kaya laking sa akin to na may bahid na dugo talaga ang Jesus na ito kasi tao siya mayroon siyang tinatawag na proseso. Hindi naman siya paglalang, hindi naman siya sabihin natin na hindi tao. Kundi tao talaga, tinuli siya. Kung sabaga, tinuli siya, ibig sabihin, pagtutuliin tayo, lalabas talaga yung dugo dahil bilang tao may laman, lalabas yung dugo. Saan magaling yung dugo? Siyempre sa babae kasi pag walang dugo si Maria, paano mabubuhay yung bata sa ilalim ng kanyang sinapupunan? Kaya wala akong pagtatalo ng pagdudura dito na aking tinatayon talaga na may laman at dugo. Siya naman gayon din, sabi dito, nakabahagi sa mga ito. Ibig sabihin,
nakabahagi siya sa tinatawag na laman at dugo. Kaya yun po ang isa sa mga tinitindigan natin dito. Si Jesus kailangan ay ipanganak sa isang birhen at magiging isang tunay na tao. Tao talaga siya nung pinanganak siya. Kaya mayroong katawagan niya, anak ng tao. Yun. Siya yung tinatawag na anak ng tao dahil dumaan siya sa tinatawag na proseso doon sa pagkapanganak kay Jesus sa sinapupunan ni Maria. Kaya yan ang binibigyan din dito ng ating pong talata na kung saan ang pariralang anak ng tao ay nagbigay diin sa kanyang pagkatao. Yan talaga yung kanyang tinatawag na proseso o yung kanyang kabuuan bilang tao. Mayroon siyang sa dugo ng kanyang ina. Ang kanyang pagkatao ay mayroon siyang bahid na dugo. Kasi si Maria, pinili din ng Diyos dahil banal yun Birhing Maria. Kaya nga, ang kanyang dugo talaga ay angkop doon sa tataglayin ni Jesus. Kasi ang dugo na galing kay Maria ay talaga namang malinis na babae. Kaya nga bukod siyang pinagpala sa lahat kasi siya yung pinili ng Diyos na iluwal ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ako ay malaki ang aking pagtitiwala dito sa aking po natuklasan na walang pag-alinlangan na kung ano ang mayroon ang tao, sabi dito, gayon din taglay ni Jesus ang magiging tao niya, may dugo siya mula sa ina niya, sapagkat ang dugo ng isang babae, doon mag-recycle yung bata. Doon po yun nabubuo sa loob ng 9 na buwan bago ipanganak. Kasi ang dugo ng babae, yun yung nagpapainit doon sa sanggol. Kaya hindi imposible na walang pag-alinlangan na itong si Jesus nabuo doon sa sinapupunan ni Maria ay mayroong taglay na dugo ng Birhing Maria. Kaya nga birhen ibig sabihin malinis ang dugo ni Maria. Kaya yun po ang akin pong matibay na tindig o batayan. Walang iba kundi ito nakasulat sa Hebreo 2:14. At yung nakasulat naman dito sa tinatawag na unang Timothy. Talagang unang Timothy 2:5 may isang tagamagitan talaga sa mga tao. Ang taong si Jesus, yan ang talagang kanyang doon, papel na tinitindigan. Kasi hindi pwedeng hindi magtataglay siya ng dugo sapagkat ang dugo nga, yun ang pantubos ng ating kasalanan. Sa aklat po ng Juan 1:29, ayun po yung tinatawag na kordero ng Diyos. Ang kanyang dugo ang pinantubos sa ating kasalanan. Kaya yun po ang kagandahan dito dahil yung dugo na galing sa babae kay Maria, talaga namang malinis na malinis dahil wala pang lalaking nakasaling sa kanya. Kaya tataglay ni Jesus yun. Kasi malinis na dugo yun Yun yung tinatawag na walang bahid kasalanan. Kaya taglay-taglay ni Jesus ang dugo na yun. At lumabas sa kanyang katawan yung dugo na yun na kung saan mayroong counterpart ang dugo ng kanyang ina na kung saan Birhing Maria na kung tawagan natin ay isang babaeng malinis. At talaga namang walang nakasaling na lalaki sa kanya. Maging si Jose man, nagdududa nga kasi bakit nabuntis. Ibig sabihin, malinis ang dugo ni Maria na taglay-taglay ng kanyang anak na Jesus. Dahil yun ang gagamitin ng pangtubos ng ating kasalanan. Kaya sa mga lahat ng nagpakinig dyan, ito po ang ating pong tindig na tayo naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong taglay na bahid ng kanyang ina na kung saan po si Birhing Maria, doon siya binuo sa loob ng 9 na buwan. Kaya napaka mahalagang paksa ito dahil hindi pwede natin ipasubali na ang pagkaproseso ng pagkapanganak ni Jesus ay hindi natin pwedeng gagawin na lang natin na pag-alinlangan o tinatawag natin na ating sariling opinion, kundi mayroon tayong matibay na batayan na nakasulat sa Biblia na kung saan ang sabi rito, at ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus
na naging tao ay Antikristo. Kaya dito po, nakapailalim po dito yung ating pananampalataya na si Jesus ay naging tao. No? Kaya yan po yung kanyang kabuuhan. No? Kaya si Jesus ay nagkaroon ng karunungan, lumaki siya bilang tao, nagkaroon siya ng tinatawag na nagutom, nauhaw, lahat ng nasa tao. Yan po yung taglay-taglay niya. At ang kanyang ina na si Maria, dahil siya ang pinili ng Diyos na iluwal si Jesus, mayroon siyang bahagi doon sa pagkapanganak ni Jesus. Kaya nga natutuwa ngayon si Elizabeth na sabi niya, dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Tuwang-tuwa nga siya doon dahil nagluksong dugo. Luksong dugo ngayon si Jesus kung nakita ni Elizabeth yung si Maria na nagdalang tao. Yung, ang bata gumagalaw-galaw sa tiyan. Kaya ang tawag na sa atin yun, sa ating katawagan yun, luksong dugo. Kaya yun, hindi yung pwedeng ang si Jesus doon walang buhay kasi ang buhay ay nasa dugo. Kaya yun. Kung walang dugo si Maria, kung wala siyang nalanghap na dugo doon sa ilalim, patay ang bata. Kaya yun po yung pinaka-realidad na proseso ang kapanganakan ni Yesu Kristo. Kaya kung paano tayo pinanganak na mayroon tayong ina at tayo ay tinatawag na mayroon taglay na dugo ng ating ina, ika nga tinatawag natin na yung ating ina ay mayroon siyang dugong maharlika, mataglay natin dugong maharlika. Kung tayo ay ang ating nanay ay medyo mistisa, kaya tawag na mistisa, ang ating dugo may pagka-mistisa, kaya nagkaroon ng tinatawag na kaugnayan. Si Maria Virgen. Time na po? Yes, Pastor. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Pastor Cesar ng Church of the Firstborn. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live at dito din sa ating room, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Maria ay merong dugo. Ayan, basahin ko ulit. Patutunayan na mayroong bahid ng dugo si Jesus galing kay Maria. Ayan. So, ang nagsilata kanina si Pastor Cesar yung ating affirmative. Negative naman si Brother Joy ng Apostolic Faith at bibigyan ko ng 7 minutes sa pagtatanong ng ating affirmative. Bro Joy, Joey, your time start now. Yes. Okay, maraming salamat sa pagpapahayag, Pastor Cesar o Bishop Cesar. Unang tanong ko po sa inyo, ayon sa inyong binasa sa King James Version, Hebrew chapter 2 verse 14, kung hindi ako nagkakamali. Nauunawaan po ba ninyo ang talatang inyong binasa doon sa Hebrew chapter 2 verse 14? Yes or no? Yes. Yes na yes. Tagalog naman yan Dahil naman natin pwedeng di maintindihan yan. Kasi ang sabi nito, siya ay may mga bahagi sa laman at dugo. Maliwanag na may bahagi. Pag sabi may bahagi, may bahid. May bahagi nga Yan. Yan kung matibay yan. Naintindihan natin. Opo. Next question. Tinatanggap po ba ninyo na ang salitang bahagi diyan ay pumapatungkol sa pakikitulad? Ibig sabihin na kung ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, ay naging tao rin si Jesus at tulad nila may laman at dugo. So tinatanggap po ba ninyo iyon na si Jesus Christ ay nakitulad? Ano po? Tinatanggap po ba? Hindi po, ganun. Kasi unawa mo yan Kasi ang nakalagay dito, siya may bahagi. Ibig sabihin, huwag mong sabihin na nakitulad. Wala man nakalagay na nakitulad Ang sabi dito, siya may bahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin, iba yung bahagi katulad. Ang bahagi, ibig sabihin bahagi, may kaparte. Ang katulad, kagaya. Iba yung nasa utak mo Huwag mong ilihis kasi question. Okay po. Kung may babasahin po ako sa inyong Biblia na ganun po ang sinasabi, tatanggapin niyo po kaya? Yes or no? Moderator. Time stop. Objection, hindi po na ngayon sa pagbabasa. Sa kanyang paliwanag mamaya yan. Ang kanyang trabaho lang magtanong. Okay. Counter-objection Counter Apostolic. Sige bro. Apo, ang counter-objection ko po,
wala na sa kanya yon kung magbabasa ako o hindi kasi nasa ako ng pagtatanong, posisyon ako ng pagtatanong. Ngayon ang tanong ko po sa kanya kung tanggap niya ba na ang Biblia ang mismong nagsasabi nito na si Jesus ay nakitulad o si Jesus at tulad nilang may laman at dugo. So yun ba ay tanggap niya kung Biblia ang magsasabi nito? Yes or no? Okay, so ibabalik ko ulit kay Pastor yan ha, yung yes or no. At tinitingnan ko yan as a valid question, Pastor. However, wala namang pilitan ito. Meron kang 10 seconds sa pagpapaliwanag kung hindi mo sasagutin ang yes or no, Pastor. Or sasagot ka, Pastor. Or magne-next question ka. Anong gagawin natin, Pastor? Papaliwanag tayo ng 10 seconds dyan. Okay, Pastor. Pasok mo yung paliwanag. Yung kanyang babasahin, kung mabasa naman niya dito sa aking binasa sa Hebreo 2:14, kung dito lang niya babasahin, tingnan natin yung kanyang babasahin. Next question. Bago yung tanggapin. Okay yan ang sagot ko. Okay na. Okay, next question. Okay. Base sa Hebreo talata 2:14, kung babasahin natin sa Magandang Balita Biblia, mas pinagaan, no? Kumbaga yung mabigat, mas pinagaan. Now, ang sinasabi doon, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay opinion na yan eh. Opinion na yan eh. Sa comment yun eh. Okay. Kung may unay tindig yan, kasi nga, nasa pagtatanong ka. Okay. Ka sa pagpapaliwanag. Premise ko po yun. Okay. Wait lang, Joey, ha. Okay, may feedback tayo. Paki-mute mo na. Kanina ba yan? Ayan. Bro Joey, nakikita mo ba? Nag-feedback, bro Rasha. Sa'yo yan, bro? Sa akin? Hindi. Kay Pastor Cesar. Wala akong gadget ditong gamit. Hindi, I mean, nadidinig namin yung sarili namin dyan, Pastor. Mag-reconnect ka muna, Pastor. Okay, sige. Salamat. So, iniling ko yung iba na mag-mute din. Baka yung ko, tawag dito. Mag-reconnect ka, Pastor. Hindi lang Bro Rene, paki-mute, bro. Yan. So habang naghihintay ka, Pastor, shoutout muna na nasa live. Nandyan si Pastor Badao, si Pastor Alexander, si Bro Aladin, si Pastor Nonong. Hindi pala to, Pastor. Si Sir Nonong. Ayan, nawala na. Ayan. So, balik tayo sa ating objection. Ano nga yung objection natin, Pastor Cesar? Moderator, ang objection ko, nag-opinion siya eh. Sa kanyang babasahin, pinipaliwanag niya. Okay. Wala siya sa panahon time na magpapaliwanag. Magtanong lang siya. Mamaya sa kanyang tindig, basahin niya. Okay. So, Bro Apostolic, ano yung ating counter-objection? Ang counter-objection ko po, premise ko po yun na dinaan ko po sa pagbabasa at hindi po ako nagpapaliwanag. Okay. Kasi nandoon yung pagtatanong ko. Okay. So, Pastor Cesar, magpipremise daw si Bro Apostolic. Pero, Bro Apostolic, titinang ko yan kung pasok yung premise mo doon sa itatanong mo, ha? Kasi yan yung inirereklamo nga ni Cesar na baka nagsastand ka na ba. Pero, sa ngayon, i-ano ko muna yung iyong tanong. Apostolic, pakiulit ng tanong mo, bro, kasama yung sa premise. Okay. So, ang sabi mo, Pastor Cesar, na hindi mo tanggap, no, na sinasabi na si Jesus at tulad nila may laman at dugo. Sabi mo, hindi mo tanggap yon kasi nga, aniya, sa iyo ay nakibahagi. Okay, ngayon, ang sinasabi dito sa Magandang Balita Biblia na mas pinagaan, no, upang maunawaan sa Tagalog, na sinasabi dito, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. Ito ba ay tinatanggap mo na Biblia mismo ang nagsasabi, yes or no?
Yes or no? Yes. Yes, tama yun. Bakit? Sabi doon sa, kung babasahin mo, siya tulad din nila na may laman at dugo. Oh. Ganon din yung pagkasalin. Kaya, yun talaga yung definition doon. Na si Jesus bilang tao, siya tulad din ng tao na may laman at dugo. Oh, yun ang, pwede naman yun kasi meron talaga siyang bahid na dugo. Meron siyang bahagi talaga bilang tao. Next question. Okay. Kanina tinanggihan mo dahil ang akala mo, premise no? Kanina tinanggihan mo dahil ang akala mo galing lang sa akin. So ngayon binasa ko sa iyo na mula pala ito sa Biblia ay tinanggap mo. Gusto naming makumpirma na ito ba ay talagang buong puso mong sinasang-ayunan na si Jesus ay tulad nila may laman at dugo na tao rin. Oh, okay. Ang aking sagot dyan, dahil sa iyong opinion nyo na salin mo yan, ang aking talagang tinitindigan dito sa malalim salin, may mga bahagi sa laman at dugo. Pag sabing bahagi, hindi tulad. Meron siya talagang counterpart doon bilang tao. Kay Maria, meron siyang bahagi sa dugo at laman. Yun ang tindig. Hindi yung iyong binasa. Oh. Okay, so ibig sabihin, binabawi mo na naman ang sinasabi ng Biblia na sinasabi naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo. So ibig sabihin, tinatanggihan mo na naman uli ito? Hindi tinatanggihan. Ang sabi mo sa akin kasi, basahin mo at unawain ko. Ngayon, ang sabi ko sa iyo, salin mo yan. Sinang-ayunan kita dahil babasahin mo yan. Pero ang aking tindig talaga dito, ang malalim talaga na pagkahulugan, siya may bahagi sa laman at dugo nang siya ay gayon ding nakibahagi. Oh, ibig sabihin, bahagi, mayroon siyang tinatawag na counterpart. Oh, okay, sige. Okay, iwan na kita dyan. Sunod tayo, proceed. Pangalawang tanong ko, si Jesus Christ ba at si Maria ay magkadugo? Yes or no? Siyempre, yes. Bakit? Si Jesus galing kay Maria. Siyempre, yung dugo na nananalaytay kay Jesus galing kay Maria. Kaya nga birhen ibig sabihin birhen, yun ay banal na dugo. Kaya hindi mo marumi si Maria. Kaya nga siya pinagpala ng babae sa lahat. Kaya doon siya ipinanganak si Jesus. Kaya ako naniniwala dyan na talagang siya ay mayroong doon. Tinatawag na dugo o ano. Next question. Yun. So, sinabi mo magkadugo si Maria at si Jesus. Maaari mo ba kaming pakitaan ng any evidence or DNA ni Maria at ni Jesus? No, na magkadugo. Maaari mo ba kaming pakitaan? Kung magpadiin, okay, objection na. Yung DNA na tinatawag mo, malayo pa yan, ang ating oras maiksi lang. Kung padiin natin, wala sa yan eh. Wala siyang tanong muna yan kasi walang DNA yung araw eh. Wala yan. Counter ako. Okay. Bro, by the way bro, meron pang 10 seconds na natitira pero hindi ko lang siya na-post. To be announced lang doon sa bro, Apostolic, ano yung counter mo bro? Opo. Kasi ang sabi niya, magkadugo daw si Maria at saka si Jesus. Ngayon hinahanapan ko siya ng any evidence. Ibig sabihin ng any evidence, kahit anong ebidensya, pwedeng DNA test. So ebidensya na maipapakita niya na si Jesus at Maria ay magkadugo. Pastor, naiintindihan ko na. Kay Apostolic pala, yung DNA, hindi talaga ganun daw. Kundi any evidence lang daw. So, Pastor, sasagot ka ba dito? Magne-next question ka? Or magpapaliwanag ka, Pastor? Sige, Pastor. Sige, pasok, Pastor. 10 seconds lang, Pastor. Kasi yan lang yung time. Hindi po magkadugo, kundi ina niya si Maria. Ang magkadugo kasi yung magpinsan. Iba naman yung termino mo. Yung mag-ina na yan, mag-ina, kung ano yung nananalaytay sa dugo ni Jesus. On time. Okay. So, dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. Shoutout muna sa ating nasa live dyan.
At basa muna tayo ng ilang comment, bro. Shoutout kay Emmy Alfonso, nag-thumbs up siya. At sabi ni Pastor Badaw Brian, bro, Joey, sorry pero nakaside ako sa affirmative. Based sa topic pero di ko lang alam sa argument. Sabi niya, i-define lang ano yung sinasabi niya na bahid ng dugo. May pumasok na dugo ni Maria kay Jesus o physical dugo't laman siya ni Maria. Ayan, so sabi naman ni Dawood, tao si Jesus at ipinanganak siya. Siyempre, may bahid talaga ng dugo ni Maria kasi kaya anak siya ni Maria. At sabi naman ni Rinaldo, naka-hide yung ano niya kasi meron siyang binanggit pero babasahin ko pa rin. Ang Bible sinusulat sa mga taong binigyan ng kaalaman nga Holy Spirit, ngunit pinagdedebatihan ng mga bawal na salita. Ayan. So, shoutout din kay Nonong Revealer. Sure ka? Bakit si Jesus walang girlfriend? Ayan. Shoutout din kay Alexander Sandro. Sabi niya mga topic ng ROG na kurakot daw. Ayan. At shoutout din kay Aladin Gregorio. So, dako tayo sa ating first presentation ng negative brother apostolic ng Brother Joey. Ano ako sa apostolic eh. Brother Joey ng Apostolic Faith. Ayan. 10 minutes bro. Your time start now. Okay. Una sa lahat kasi tayo yung negative. So, ang trabaho natin dito is tibagin ang kanyang aral, no? Patungkol dyan sa topic. So, malinaw na magulo, no? Ang kanyang pagsagot. Magulo din ang kanyang presentation. Sorry, Pastor si Cesar, wag mo sana masamain. Pero naka-record naman yan dahil kanina pumayag siya nang tanungin ko na si Jesus ba at Maria ay magkadugo. Pumayag siya, yes ko no. So nung hinanapan ko siya ng ebidensya, biglang nag-object sa moderator at sinabi niya na wala daw 'yun sa kumbaga hindi niya kina-counted, hindi niya ino-honor no yung ganon. Kasi nga wala pa daw DNA test before. So, ang sabi ko, any evidence. So, pag sinabing any evidence, hindi lang siya nakatutok doon sa DNA test. Kumbaga, meron kang mga suporta na maipapakita na magpapatunay na si Maria at si Jesus nga ay magkadugo. Okay? Tapos yung pangalawang tanong ko, sabay binawi mo na si Jesus at si Maria ay hindi magkadugo. Naka-record po yan. Kaya napakamot ulo ako kasi hindi ko alam kung saan ka ba talaga lalagay sa inyong pananampalataya about sa topic natin. No? Sila ba talaga ay magkadugo o hindi? Ngayon, yung inaakala mo kanina na tinanong ko siya ang sinasabi doon, wait lang babasahin natin. Kasi sa King James Version, ang sinasabi nga doon, nakibahagi, no? Pero kung dito sinabi dito, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Tiya na may gayon ding nakabahagi. Ang sinabi dito, nakabahagi, hindi sinabing nakibahagi. Iba yung salitang nakibahagi sa salitang nakabahagi sa mga ito. So, itong itong talata na ito sa Hebrew chapter 2 verse 14, kung iintindihin natin sa mas mababaw na nasalin sa Magandang Balita Biblia, Tagalog, ang sinasabi ko doon, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ibig sabihin, naging tao rin, katulad nila na tao ay naging tao rin si Jesus. Nakagaya nila mayroong laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo. So, nung tinanong ko sa kanya ito, hindi ko pa binabanggit ang Biblia na ito ay galing sa Biblia. Hindi niya tinanggap kasi ang akala niya galing sa personal ko na opinion, no? Pero nung tatanungin ko siya kung tanggap ba niya ang Magandang Balita Biblia, mas pinababaw na Tagalog, so tanggap niya na, no? Kasi nga nasa Biblia.
So, yan yung dapat natin na iwasan. Dapat inaalam muna natin, Pastor Cesar, no, yung bang mas mababaw na salin, kasi nga minsan hindi, kahit Tagalog pa yan, hindi nyo talaga nauunawaan yung pinakapunto ng Biblia kung yun lang talaga yung mismong babasahin ninyo. Okay? So dito, dahil malinaw na sinabi na naging tao rin si Jesus, ibig sabihin yung pakikitulad. Ibig sabihin nito yung pakikitulad ni Jesus as a man bilang tao. Pero hindi sinasabi dito na may bahid, kasi ang aming pinagdidebatihan ay kung may bahid ba ng dugo ni Maria si Jesus. Wala naman sinasabi dito na may bahid ng dugo ni Jesus si Maria. Ni Maria si Jesus. Okay? Ngayon, siguro maglalatag tayo ng konti lang, no? Dahil dito titindigan natin na ang Panginoong Hesus ay walang bahid talaga ng dugo ni Maria, bagay na kailangan maunawaan ni Pastor or Bishop Cesar na ang sino mang tao, no, sa lupa ay hindi nagkaroon ng ambag sa kaligtasan, sapagkat hindi ang Panginoon ang nangangailangan ng dugo ng tao upang mabuhay. Okay? So kung ipinagpapalagay ninyo na si Jesus Christ ay may dugo ni Maria, nangangahulugan mayroon siyang ambag pagdating sa kaligtasan, kasi nga dugo ang dumanak sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas, di ba? Wala nga sino mang tao ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Kasama ba dito si Maria? Of course, dahil siya po ay talagang tao. Okay? So, hindi si Jesus ang nangangailangan, no, ng dugo ng tao upang mabuhay, kundi ang tao ang nangangailangan ng dugo ng Panginoon upang mabuhay. Kaya ang sabi sa Biblia in Matthew chapter 26 verse 28, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Kasama ba dito si Maria? Yes. Kasama si Maria na nilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil isa si Maria sa nangangailangan din naman ng kaligtasan. Okay? So dito, sa sinasabi ni Jesus, kasama ba dito si Maria sa marami at ang mga tinawag niyang apostol? Yes, kasama po. Why? Because according to Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Take note, kapag sinabing walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ibig sabihin ang lahat ng tao dito sa lupa ay nagkaroon ng bahid ng kasalanan. Okay? Kaya upang magkaroon ng katubusan ay kailangan ng banal na dugo na inihanda ng Diyos. No? Kaya nga mismong si Jesus ang nagsabi, "Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo." In Hebrew chapter 10 verse 5. So, base kasi sa mga latag ni Pastor Cesar, ang kanyang pinanghahawakan lang is yung Romans chapter 2, Romans ba o Hebrew? Chapter 2 verse 14. No, yun lang yung pinanghahawakan niya. Bagay na hindi niya tinignan sa mas mababaw na salin para mas naunawaan sana niya. Okay? So, alam nyo, ganito yan eh. Hindi kasi maaaring maghalo ang dugo ng ina at ng sanggol, no, sa sinapupunan. So, bakit hindi pwede? Kapag naghalo kasi ang mga dugo ng ina at ng sanggol, makakasanhi iyon ng pagkamatay ng dalawa. Halimbawa, kung may uri ng dugong type A ang ina, samantalang type B naman ang bata, then maghahalo ang dalawang magkaibang uri ng dugo. Ito po ay magiging sanhi ng ikamamatay ng mag-ina, no? Kasi nga hindi nga maaari, ibig sabihin hindi compatible. Okay? Kaya wala siya na ipakita na na evidence na magkadugo ba talaga si Maria at saka si Jesus. Okay? So wala po siya na ipakita doon. Kaya mapapaniwala mo lamang ako na may dugo ni Maria si Jesus kung mapapatunayan mong si Jesus ay naisilang sa pamamagitan ng pagsiping ni Jose kay Maria. Okay? Yun yung masasabi natin may dugo talaga ni Maria si Jesus Christ, at saka maaari may dugo din siya ni Jose. Wala nga pagsisiping ang nangyari. So ibig sabihin ba hindi kaya mag-provide ng Diyos ng dugo? 'Di ba? So mamaya tatanungin kita diyan. May challenge ako sa iyo diyan, Bishop Cesar. Okay? So pero kung ang dinadalang tao ni Maria
ay sa Espiritu Santo at hindi kay Jose, aminin mo na walang ugnayan ang dugo ni Jose at Maria sa dugo ni Jesus, no? Na pinantubos sa lahat ng mga makasalanan. Ang dugo, take note, ang dugo ni Maria at ang dugo ni Jose ay walang ugnayan sa dugo ni Jesus Christ. Kasi walang pagsisiping na naganap doon. Walang sperm or egg cell or what, walang chromosome or anumang bahid ng laman loob ni Maria. No? Walang cells ni Maria doon kay Jesus Christ. Okay? Kasi nga siya nga ay mula sa banal na Espiritu Santo. Okay? Kaya yung tinatawag na placenta, sana alam nyo to, Bishop Cesar, no? Yung tinatawag na placenta, iyan yung nakakabit sa supling or fetus, no? Sa pamamagitan po ng ugat ng pusod. Kaya isang bahagi po ng katawan na binubuo ng mga tisyong pang-ugpong, no? At mga ugat ng dugo. Kaya kapag naipanganak na ang bata, sumusunod na iluwal, no? Sinusunod naman na iluwal ang inunan. Okay? O tinatawag na pinagpanganakan. Okay? Kaya mamaya sa inyong latan, aasahan po namin na mayroon kayong maipapakitang ebidensya na si Jesus ay kadugo ni Maria or same blood type sila. No? Ebidensya po mula sa Biblia o kahit sa siyensya po, which is DNA ni Mary and ni Jesus, no? Ngunit kung wala kayong maipapakitang ebidensya, dapat tanggapin po ninyo na walang sino mang dugo ng tao ang humalo sa dugo ni Jesus Christ, no? Upang ipangtubos sa mga makasalanan, no? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at kasama dito si Maria, no? So tatanungin ko kayo diyan mamaya kung kasama ba si Okay. Okay, so dyan natatapos ang first presentation ng ating negative. Dako naman tayo sa 7 minutes sa pagtatanong. Pastor Cesar ng Church of the Firstborn, your time start now. Okay. Sa iyong sinabi kanina, tungkol sa kaugnayan ni Jesus at Maria. Ano ba ang kanilang kaugnayan ni Jesus at Maria? Anong kaugnayan? Ang ugnayan ni Jesus at ni Maria, si Maria ay nakatalaga sa propesiya ng Diyos mula sa Genesis chapter 3 verse 15 at nahayag ito sa Book of Matthew and Galatians chapter 4 verse 4. Ugnayan nila, si Maria ang ginamit ng Diyos upang isilang ang sanggol na sa pamamagitan ng banal na espiritu. Next question. Sila ba ay matawag na mag-ina? Yes or no? Ano po? Sila ba ay matawag na mag-ina? Yes or no? Maaring yes, maaaring no. No? Bakit yes? Kasi ayon sa mga tao, no, na ipinagpapalagay nila mag-ina sa laman. Okay, kasi nga ginamit si Maria upang isilang si Jesus Christ. Maaaring no, kasi hindi naman tinawag ni Jesus na ina si Maria. Time stop. Okay. Objection, moderator. Wala pong sagot na yes or no. Mamili lang siya sa dalawa. Huwag niya sabihin yes or no. Yes or no. Pakiulit nga yung tanong, bro. Tanong. Sabi dito, si Maria ba ay mag-ina? Yes or no? Si Maria ba ay mag-ina? Yes or no? Bro Apostolic, ano yung iyong counter objection or ready ka nang sumagot? Opo, ang sagot ko po dito ay maaaring yes at maaaring no. Yun po ang sagot ko. Dalawa nga ang sagot ko eh. Yes and no eh, no? Bakit no? Kasi nga bro, bigyan muna kita ng 20 seconds na pagpapaliwanag. Yes and no daw, Pastor Cesar. Pasok, bro. Oo. Bakit yes? Kasi nga ayon nga sa mga tao, si Maria ay ginamit ng Diyos upang isilang si Jesus, mag-ina sa laman. Okay? Ngayon, bakit no? Kasi nga si Jesus Christ hindi niya tinawag na ina si Maria. Kung may mababasa kayo sa Biblia, maniniwala ako. Pero kung wala kayong mababasa na tinawag ni Jesus Christ si Maria na ina, hindi ako maniniwala sa inyo. Next question. Okay, next question. Kaninong dugo ang nanggaling kay Jesus?
Opo, sa Diyos po yan. Galing po iyan sa Diyos. No, nag-provide po ang Diyos. Hindi lang, kung ang Diyos ay nag-provide ng laman, malamang kasama doon ang dugo. Sabi nga hain at handog, hindi mo ibig datapwat, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Kung maganda ng katawan ang Diyos, no, sa katawan ni Jesus Christ, malamang kasama ang dugo diyan. Kaya nga walang ambag ang tao sa kaligtasan. Only Jesus Christ can save us. Next question. Next question. May talata ba sa Biblia na sabi mo, provide ng Diyos o sabi mo lang yan? May talata ba na ebidensya dyan? Yes po, meron po, pero hindi po sa panahon ngayon dahil magkukonsume po tayo ng oras. Next question. Next question. Yung laman ni Jesus, may dugo, yes or no? Meron pong dugo yan, pero hindi po yan, yes po. Meron pong dugo ang laman ni Jesus Christ, pero hindi po yan dugo na mula kay Maria. Kasi nga wala nga pong bahid ng dugo ni Maria si Jesus Christ. Kung ipagpapalagay nyo may bahid ng dugo si Jesus Christ ni Maria, ibig sabihin may ambag pala si Maria sa kaligtasan. Bagay na alam kong hindi nyo yan sasang-ayunan. Next question. Next question. Si Maria ba ay sabi mo kanina may kasalanan? May talata ba sa Biblia na si Maria may kasalanan? Okay, walang binanggit verbatim kung yun ang hinahanap ninyo, pero sa Biblia, tukoy, no? Ang lahat ng tao, walang sino mang tao. Pag sinabing walang sino mang tao, kung kayo naniniwala kayo na tao si Maria, meaning to say, kasama siya doon. Tao siya di ba? Walang sino mang tao ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Kasama doon si Maria. Next question. Next question. Ang dugo ay buhay, yes or no? Yes po. Kaya nga po ipinagbabawal kainin ang dugo dahil sumisimbolo po yan sa buhay. Dahil dugo ang dumanag sa krus ng Kalbaryo, dugo ng Panginoong Jesucristo, ito yung nagsisilbing buhay na ipinagkaloob sa mga mananampalataya. Kaya nga sino sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan in John chapter 3 verse 16. Next question. Doon ba sa sinapupunan ni Maria na andun ang fetus na si Jesus, doon ba may dugo o wala? Meron pong dugo doon pero hindi po dugo ni Maria. Kagaya ng ipinagpapalagay ninyo sa inyong sentidong kaunawaan, hindi po yung dugo ni Maria, kundi iyon po ay dugo na mula sa Diyos, kaya nga banal holy. Hindi po pwedeng, sana inaralan nyo yun, na hindi po pwedeng maghalo ang dugo ng fetus at dugo ng ina, kasi nga mamamatay sila pareho. Next question. Next question. Ibig sabihin, yung dugo ni Maria ay sa Diyos, galing sa Diyos, yes or no? No, hindi po. Ang dugo ni Maria ay nagmula po iyan sa kanyang pinagmula na magulang. At hindi po yan nagmula sa Diyos na kagaya ng kay Jesus Christ. Hindi po. Mula po yan sa magulang. Although ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat, no, pero hindi nangangahulugan na binigyan si Maria ng Diyos ng dugo kagaya ng dugo na ibinigay kay Jesus Christ. Kasi nga ang ating Panginoong Jesucristo holy, banal, walang bahid ng kasalanan. Next question. Sinabi mo ang dugo ay mula sa magulang. Di ba si Maria ay ina ni Jesus, matawag na magulang? Hindi nga po, kasi si Jesus Christ, hindi siya kailanman tumawag na ina, no, doon kay Maria. Ibig sabihin si Jesus Christ, hindi siya komposisyon ni Jose at ni Maria, kundi si Jesus Christ, siya po ay nagmula sa banal na espiritu. Kaya hindi maaaring sabihin ninyo na mayroon siyang dugo ni Maria. Next question. Sabi mo kanina na ang dugo ay nagmula sa magulang. Magulang ni Jesus si Maria, saan ba siya nanggaling? Di ba kay Maria? Yes or no? No, kasi mali nga po ang inyong unawa. Hindi po ninyo nauunawaan. Ang ibig kong sabihin, kung si Maria na tao lang, tao lang, siya po ay composition ng sperm, okay, mula sa kanyang ama. Si Jesus Christ, hindi siya composition ni Maria at ni Jose, kundi siya po ay nagmula sa banal na espiritu. Kaya anong dugo ang maibabahid mo doon? Tanong, kung walang bahid si Jesus sa dugo ni Maria, mayroon bang
dugo si Jesus na galing sa kanya, nang sa kanya iniluwal? Wala nga. Okay. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Ayan. Sabi ni Dawood, argument mo apostolic weak. Ibinuntis yan ni Maria with 9 months at naipanganak. Kaya may bahid talaga siya ng dugo ni Maria. Sabi ni Rene Santos, unworthy ang dugo ni Blessed Mary para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Purong dugo ng Diyos yung pinagtubos para sa ating minanang kasalanan. Gawa 20:29. Ayan. Sabi ni Ermi Alfonso, opinion ko doon ako sa negative kasi walang sin si Jesus. Kaya malabo magkadugo si Maria at si Jesus. At sabi naman dito, binasa na ang ebidensya, ipinanganak siya ni Maria. Alangan naman ibang dugo ang nananalaytay kay Jesus. Ayan. At sabi ni Emmy, kasi kung may bahid ng dugo si Jesus kay Maria, paano na ngayon yung sinasabing lahat ng tao ay makasalanan? Ayan. So, sabi ni Rene, yung nutrients na dinidede ni baby Jesus ay nutrients na galing sa lupa na likha din ng Panginoong Diyos para sa kanyang anak, sa kanyang bugtong na anak. Ayan. At sabi dito, for example, kung type AB ang father and mother AB din ang anak sa biology. Okay. At sabi ni Rene, bangga yan sa Gawa 20:29, bro. Sariling dugo ng Diyos yun. Hindi niya sinabing dugo ni Maria at ng Diyos. Okay. So, tuloy-tuloy tayo mga bro. At punta tayo sa ating rebuttal. Pastor Cesar ng Church of the Firstborn sa kanyang patutunayan na si Jesus ay may bahid ng dugo ni Maria. Your time start now, bro. Amen. Kung ating pong mapapansin po, yung ating pong kausap na affirmative, hindi po niya matindigan ang kanya pong igigiba sa akin. Bakit? Sumasagot siya ng yes or no. Nangangahulugan, clever siya, ibig sabihin, hindi niya kayang tindigan kung saan siya lulugar. Kaya ginamit niya yes at saka no. Kaya nagpapakita lang sa kanyang kahinaan, sa kanya pong nais na gibain ang aking marugdog na pananampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay mayroong nananalaytay na dugo mula kay Birhing Maria. At kanya pang pinasabulaan na si Maria nagkasala kasi nakalagay daw sa Roma 3:23. Hula pa lang kay Maria. Nahula pa lang kay Maria, ibig sabihin, doon ang proseso ng Diyos na iningatan si Maria na di magkasala. Kaya hindi niya pwedeng isali doon sa tinatawag niyang lahat nagkasala. Kasi ang Diyos mayroong tinatawag na pinili, choosing. Sila nga, umaangkin nga di nagkasala. Doktrina niyo di nagkasala. Ano kayo? Bangga kayo sa buwan dyan. Pinili ba kayo ng Diyos na sabihin niyo hindi kayo nagkasala? Si Maria pinili. Mula pa lang sa Isaias, pinili na ipanganak sa birhen ang isang bata na magliligtas. Kayo nga, inangkin nyo na di kayo nakakasala. Samantala, kayo, hindi kayo pinili ng Diyos na angkinin nyo ang karangalan na yan. Si Maria, naniwala ko na talagang bukod na pinagpala, ibinukod ng Diyos upang doon isilang ang mumang diligtas na ang ating Panginoong Hesus. Kaya yung kanyang dugo, malinis yun. Huwag mong sabihin na si Jesus walang dugo sa ilalim. Sabi niya, wala daw dugo. Paano mabubuhay ang bata kung walang dugo? Ang sabi na kanina, ang dugo ay nagmumula sa magulang. Ngayon, bababayan na naman niya. Hindi daw ganun. Urong-sulong ka ang iyong agrumento. Hindi makagiba sa itinayo ko. Kasi wala kang talata na binabasa na si Maria nagkasala. Sabi nga, bukod kang pinagpalay sa babaeng lahat. At pinagpala din naman ang iyong anak na si Jesus. Silang dalawa nga doon. Talagang iningatan ng Diyos na sila hindi magkasala. Sabi dito sa ating sabi dito, upang maging tao si Jesus dapat ay meron siyang mga magulang sa katauhan ng kanyang ina, si Maria. Ito ang katotohanan. Lucas 2:7. At kanyang ipinganak ang panganay niyang anak na lalaki. Kaya nga, doon pa lang sa hula tungkol kay Maria,
iningatan na siya ng Diyos na di nagkasala. Ngayon gagamitin mo ang talata, Roma 3:23, lahat ng tao nagkasala. Paano nga ng Diyos? Marunong ka pa sa Diyos. Marami nga ngayon nag-angkin dyan ng mga born again, di na kuno nagkasala, lalakas na mga loob. Ang tao sa unang Juan 1:9, mga sinungaling. Ang sino mang hindi nagsabi na hindi nagkakasala, sinungaling. Tapos ngayon si Maria, ginawa mo namang nagkasala. O saang talata naman niya na si Maria nagkasala. O. Ngayon, itong ating paksa, napakalaga ito. Bakit? Ang isang bata na nasa sinapupunan ng kanyang ina, hindi maaring hindi yan makabahagi ng dugo. Kasi ang bata, ang pitos, habang lumalaki yan, nagkaroon ng recycle yan sa tiyan, mula sa unang buwan, kalawang buwan, umpisa dugo pa lang yan, dugo. Siyempre yung dugo ng ina, maghahalo dun sa bata yun kasi i-recycle yung bata hanggang sa naging 9 na buwan siya. Kaya nga pag luwal ang bata, may mga dugo. Yung pa lang may bahid na eh. Ano mang ibig mong sabihin sa bahid? Di ba nabahiran? Namansahan? Nalagyan? Bahid ang tawag niyan. Di ba pag panganak ng bata, mayroong mga dugo doon sa mula sa tiyan ng kanyang ina pagluwal. Lalabas ang bata, may dugo. Di ba may bahid ang tawag noon? May bahid na dugo. Ano bang definisyon mo sa bahid? Di ba nabahiran? Nadungisan o kaya nalagyan? Ang tawag niyan sa malalim na salita, nabahiran ng dugo. Kaya ang iyong pag-aaral, pastor, apostolik, laliman mo ang definition mo kasi iba yung tulad kaysa nakabahagi. Ang tulad, ihambing. Katulad, alam ba, mabigyan kita ng sample. Pilipos 2:5. Magkaroon kayo ng unawa tulad ni Kristo Jesus din naman. Tulad. Ibig sabihin, gayahin. Yun ang tulad. Iba yung bahagi kaysa tulad. Iba yung definition mo eh. Magkaiba eh. Kaya ngayon, itong Hebreo 2:14, ito talaga yung pinaka malapit na salita sa bahid. Basahin natin uli ha. Ito, memoryahin mo to para yung doktrina ng iyong pastor, yung head pastor mo, kontrahin mo na kasi di niya ata nabasa to eh. Ito, Hebreo 2:14. Dahil sa ang mga anak, mga anak ha, ay may mga bahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin, pag ikaw pinanganak ka, mayroon talagang bahagi ang iyong pagkatao doon sa pinagmulan mo, sa iyong ina. Hindi pwedeng wala kang bahagi doon kasi nga, tao sa pinanlaki. Hindi naman yung robot na pinanganak na para sabi mo, walang dugo. Tao yun, tinuli pa nga, dinugo din, kaya tituli eh. Kung walang dugo yun si Jesus, mabubuhay ba yun sa ilalim ng tiyan ng kanyang ina kung hindi nakalanghap ng dugo yun? Kasi ang dugo, for permission, mainit yan. Kaya mainit yan sa loob. Kaya ang bata nabubuhay kasi ang dugo ng ina, mainit yan sa kanila. Kaya nakaroon sila lang ng parang incubator. Kaya lumalaki sila at hanggang sa naging 9 na buwan sila para insakto sa kapanganakan. Yan ang natin sa nalalaman ko sa mga doktor. Parang mainit ang dugo ng babae dun sa ilalim ng tiyan. Kaya ang dugo talaga buhay. Nasa dugo ang buhay. Ngayon, kung walang bahid si Kristo na dugo ni Maria, tendency siya ay mamamatay. Bakit? Hindi siya makalanghap ng dugo eh. Kaya yung dugo na nanalaitay sa kanyang pagkatao, mayroong bahagi si Maria. Ngayon, sa kaligtasan ba may bahagi si Maria? Yes. Yes, sa Lucas nga eh. Magalak kayo sapagkat pinanganak ang tagapagligtas. May bahagi. Kung wala si Maria, di doon pinanganak, maluwal ba si Jesus? Hindi. Kaya may bahagi siya. Kaya ang kaligtasan, binubuo ng Diyos yan sa kanyang tinatawag na kalooban. Hindi natin mapipigilan ng Diyos. Sabi mo kanina, ang Diyos nag-provide ng dugo kay Maria. Hindi na i-provide ang dugo ni Maria. Likas sa tao may dugo, hindi na kailangan ang Diyos mag-provide ng dugo ni Maria. Bakit? Ang tao likas na may dugo. Di ba? Likas siya, hindi yung sabihin na nag-provide ang Diyos ng dugo kay Maria. Hindi. Si Maria talaga likas siya may dugo kasi tao siya.
At si Jesus naman bilang tao, nakabahagi siya ng dugo ng kanyang ina na si Maria. Ito, sabi dito, upang maging tao si Jesus, dapat ay mayroon siyang mga magulang sa katauhan ng kanyang ina. Ngayon, sinabi mo kanina, tinawag ba ni Jesus na ina si Maria? Yan ang ilusot mo na naman. Siyempre, ang sabi ni Jesus ganito, ang ina at ang aking mga kapatid yung sumunod sa akin. Siyempre, si Maria sumunod. Ina na yun, ikaw talaga naman. Di ata nagbabasa ng Biblia eh. Di ba? Sabi ni Maria, narito ang iyong ina at mga kapatid. Sumagot si Jesus, ang aking ina at mga kapatid yung sumusunod sa akin. Si Maria sumunod. Ina, yun ang ganyang ibig sabihin. Ikaw talaga. Mahilig ka salita po dito, hindi mo naunawaan yung kahulugan ng sinabi ni Jesus eh. Considered yun. Si Maria ay sumunod. Hanggang sa libingan pa nga eh. Si Maria sumunod, yung hinuli siya, lagi siyang nakatingin kay Jesus kasi sumusunod siya. Kaya sabi ni Jesus, ang aking ina at mga kapatid, yung sumusunod sa akin. Kaya, apostolic, laliman mo pa ang pag-aaral mo. Kunting research pa. Kaya, ang paksing ito, hindi mo nagiba. Bakit? Ang iyo, magsagot ka, yes or no. Walang ganong sagot. Sa ebidensya, walang ganon. Sa korte, patalo ka na. Bakit? Hindi ka makatayo sa isang posisyon. Ako kaya kong tindigan na si Jesus may bahagi, may bahid. Yan ang termino. Bahagi, bahid. Yan. Yung katulad, iba yun. Iba yung katulad sa definition ng bahid at saka yung bahagi. Itong sa akin, hanapan mo ako ng talata sa Biblia na si Jesus walang bahagi. Yan naman ang iyong assignment. Kasi sa akin, may nabasa ako, dahil siya ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo. Yan. Palibasa si Jesus, anak niya, may bahagi siya sa dugo at laman. Yan. Kaya, ngayon, sa aking pagkakatuloy, sa aking tindig, hindi mo nagiba. Salamat, Timer. God bless you. At dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako naman tayo sa kanyang pagtatanong ng negative. 7 minutes ulit ito, Brother Joey ng Apostolic Faith. Your time start now. Okay, handa na po ba kayo, Bishop Cesar, sa mga katanungan? Handa na. Yes. Okay po. Premise, ang sabi ninyo, kailangan ko mag-research. Okay. At ang sabi ninyo, meron kayong nalalaman about doon sa sinasabi ng doktor sa inyo. Tanong, papaano ba nagpa-function ang placenta sa bahay bata? Nabubuo yan siya doon sa sinapupunan. Mayroon silang tinatawag na sinapupunan, matres. Doon yan nabubuo ang bata. Doon yan sa ovary. Habang nag-recycle yan. Objection, Mr. Director. Apo, ang tinatanong ko po ay hindi po para mabuo ang bata. Ang tinatanong ko po yung kung paano nagpa-function ang placenta sa sinapupunan. Kasi may counter Okay. So, merong parang clarification objection dito, Pastor. Dahil ang tinatanong daw niya ay doon sa placenta. Paano daw ito nabuo sa sinapupunan? Hindi daw yung pagbuo ng parang bata o fetus. Okay na ba? Pastor Cesar? Oo. Okay na ba? Nakiklear ko. Ready ka nang sumagot? Oo. Sige. Okay. Pastor, 20 seconds. Okay. Ang pagbuo ng bata o ang kanyang doon sa loob. Siyempre, andun yan sa tinatawag nila na ovary o yung matris ng babae. Ngayon, makikita natin doon yung pagproseso niyan dahil sa mayroon silang tinatawag na month o bibilang sila ng mga buwan. Next question. Aabot ng next question. Okay, balikan kita dyan mamaya. Dito sa Genesis chapter 19, sinugo ng Diyos ang dalawang anghel sa lugar ng Sodoma. Nung makita sila ni Lot, ito premise, pinatuloy sila at pinaghanda ng makakain. Tanong, ang dalawang anghel ba dito na pinatuloy ni Lot, sila ba ay nahayag sa laman bilang tao, yes or no?
Objection, moderator. Ang paksa, wala doon sa mga anghel. Ang paksa namin kay Maria. Objection. Counter po ako, Mr. Moderator. Malayo yan eh. Okay. Nagigets ko na. Out of topic daw. Sabi ni Pastor Cesar. Bro Apostolic, ano yung... Ano? Opo. Counter ko, ayon po sa rebuttal section, itatanong kahit ano, no? Ang nilatag man o hindi, basta related doon sa paksa. Ito po ay talagang sobrang related po ito sa paksa, Mr. Moderator. Kasi meron ako ditong ano, para sa kanya. Okay, ano nga ulit yung tanong mo, Bro Apostolic? Para ma-analyze ko. Okay, ang tanong ko lang naman, since na about pa rin ito sa spirit, no? Ang dalawang anghel ba dito, doon sa Sodom at Gomorrah na pinatuloy ni Lot, sila ba ay nahayag sa laman bilang tao? Yes or no? Siyempre, anghel yun. Nahayag sa laman yun. Tao na talaga yun kasi pinatuloy nga. Objection. Time stop. Categorical. Okay, Pastor Cesar, klaruhin lang natin yung yes or no daw. Pastor? Okay. Saan ka doon? Yes. Ayan. 20 seconds, Pastor. Nahayag yun sa laman kasi ang anghel, nakita doon ni Lot, kaya nga naging panauhin yun eh. Nahayag sa laman yun, siyempre. Galing sa anghel, nakita ni Lot, talaga nahayag sa laman yun. Ano naman ugnayan doon eh, laman talaga yun. Yan sagot ko, ano ugnayan doon ni Maria? Okay. So kung nahayag sila sa laman, meaning to say, itong mga anghel ay may dugo, yes or no? Ang nahayag sa laman, yung naging tao sila. Yung naging tao sila, may dugo yun. Siyempre. Mr. Moderator, objection. Kasi kasi nagugulo yung tanong eh. Sana sagutin niya direkta, no. Ang tanong ko lang naman, since na inayunan niya, na tinatanong ko kung yung anghel na nahayag sa laman, sila ba ay may dugo? Yes or no, categorical? Yes daw. Ayan. 20 seconds, Pastor. Paliwanag mo yung yes mo. Yes. Ang anghel mula sa espiritu yon, nahayag sa laman. Ibig sabihin, nang nahayag sa laman, may dugo yun kasi tao na yun eh. Nahayag sa laman eh. May dugo yun mula sa espiritu, nahayag sa laman. Ibig sabihin, may dugo yung mga tao na naging anghel, naging tao. Iyon ang sagot ko. Next question. Okay. So, dahil inamin mo na mula sa espiritu, nahayag sa laman at mayroong dugo, tanong, saan nanggaling ang dugo ng mga anghel? Likas na sa kanila yun. Pag nagsabing naging tao, likas na nila na mayroon silang dugo kasi nga nag-transform sila bilang tao. Normal yun, may dugo. Yun. Okay. Next question. So, malinaw na inaamin mo na ang banal na espiritu, kapag nahayag ito sa laman, ay mayroong dugo. Yes or no? Yes. Pag nahayag sa laman, gaya ni Jesus, nahayag siya sa laman, may dugo. Yun. Nahayag siya sa laman, may dugo. Gaya ni Jesus. Yan. Okay. Okay na ako doon, Mr. Moderator. Wait ko na. Okay na ako doon. Solve na. Okay, so dyan natatapos ang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang 10 minutes na rebuttal. At bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Amy Alfonso, ay sa negative talaga ako. Ang katubusan natin ay mula kay Jesus na bagamat tao, wala ngang kasalanan. Mangyari niyan, pwede na gawin ng ibang tao ang kaligtasan sa kamatayan sa krus kasi same sa atin, makasalanan pala si Jesus. Okay, shoutout din kay Joy. Sabi niya, nabutata ni Cesar ang kulto ni Cal na ROG. Nagkakasala daw si Maria pero sila, doktrina nila na hindi na daw sila nagkakasala. Ayan. At sabi ni Rene C. Santos sa Lucas 1:46 hanggang 50, sinasabi ni Maria na nagalak ang aking spirito sa Diyos ng aking tagapagligtas. So,
kahit pala si Blessed Mary nangangailangan ng tagapagligtas, si Maria ay may kasalanan din. Kung may dugo ang ating Panginoong Hesus na galing kay Maria, may kasalanan din yung dugo na yan. At sabi ni Joy, sukal dito, anong klaseng tanong mo yan, Joey? Yung mga anghel sa panahon ni Lot at hindi yon ipinanganak ng babae. Kung ginamit mo isip mo, hindi mo na dapat itanong yan. Okay, so dako tayo sa rebuttal mga bro. Brother Joey ng Apostolic Faith. Bilang negative, rebuttal stage 10 minutes. Your time start now. Okay, so napakalinaw no mga viewers na umamin siya na ang mga anghel na nahayag sa laman ay mayroong dugo. So nung tinanong ko saan nanggaling ang dugo, so sabi niya likas na daw 'yon sa mga anghel. Kita mo na, so ibig sabihin may kapasidad ang banal na espiritu na mag-provide ng dugo, no, na hindi na kinakailangan ng dugo ng tao para sila ay mahayag sa laman. So ibig sabihin kasi kapag nag-provide ang Diyos ng banal na espiritu na ito'y mahahayag sa laman, hindi na kailangan pa ng dugo ni Maria para sa ikaliligtas ng mga tao. Hindi naman si Maria ang magliligtas sa atin eh. Parang utang na loob pa ng Panginoon doon kay Maria. Ano ba naman yan? 'Di ba? So tandaan natin na si Maria ang may utang na loob sa ating Panginoon dahil siya sa pamamagitan ni Jesus Christ, siya ay pinagpala sa babaeng lahat at wala po siyang naiambag na dugo sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo pure po yan. Wala pong dugong na nahalo dyan na dugo ng tao. Wala po. So hindi nyo alam kung paano nagpa-function din yung placenta doon sa bahay bata. Sabi nyo mag-research. Nag-research po ako patungkol dyan eh. Sabi nyo, tinanong ninyo ang doktor mali-mali po ang inyong kapahayagan patungkol dyan. No, dugo sa ilalim ng babae, saan, 'di ba? So dapat alamin natin na hindi magkakaroon or hindi mabubuhay ang isang sanggol sa sinapupunan kung hindi ito composition ng sperm, no, at saka ng egg cell. Okay? Kasi nga pag nag-meet 'yan. So masasabi ko si Jesus Christ ay hindi po talaga siya composition nun. No, kasi nga mula siya sa banal na espiritu eh. Ngayon, since na inamin ninyo na posible sa banal na espiritu, kagaya ng mga anghel mula sa espiritu na hayag sa laman ay mayroong dugo. So ibig sabihin, yung dugo ng mga anghel na nahayag sila sa laman ay hindi po yun nagmula sa tao. Okay, kundi yun po ay sa Diyos dahil sinugo ng Diyos ang dalawang anghel para katagpuin si Lot doon sa Sodoma. So related ito sa sa topic natin kasi nga ang dinadala ni Maria is banal na espiritu, no, na sinasabi ninyo na may bahid ng dugo. Ngayon kung naniniwala kayo na si Maria ay isang tao, no, talagang tao lang siya. Hindi siya Diyos eh. No, talagang tao lang si Maria na nangangailangan ng kaligtasan according nga doon sa sinabi ni kapatid na Rene, 'di ba, sa Book of Luke, na sinabi niya na ang aking espiritu ay nagagalak dahil sa Panginoon na aking tagapagligtas. Isang patunay na si Maria ay nangangailangan din naman ng kaligtasan, kabilang nga siya sa mga napuspos ng banal na espiritu the day of Pentecost, doon po sa Book of Acts. 'Di ba, kasama doon si Maria at ang mga alagad napuspos sila ng banal na espiritu. Kaya kung ang inyong aral ay mayroong bahid ng dugo si Jesus ni Maria, nangangahulugan na hindi pala sapat, no? Hindi pala sapat ang padala ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu na magdadalang tao na si Maria. Hindi pa pala sapat yun kasi kinakailangan pa ng dugo ni Maria. Sana po inaral po ninyo na hindi nga maaaring maghalo ang dugo ni Maria at saka ng bata. Lumalabas po kayo po yung hindi nag-aral, kayo po yung hindi nag-research kasi hindi po ninyo alam yung bagay na iyan na hindi nga maaaring maghalo. Kasi ang dugo po, nagmumula po yan sa blood vessels or tinatawag na ugat. No, diyan po nagmumula ang dugo. Ngayon, hindi na ako lalalim pa. Kung babasahin nga yung sa 14 ng
Hebrew 2 na ang sinabi dito, dahil sa mga anak o dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Hindi dito sinabi na huwag niyong ipagpilitan na may bahid ng dugo ni Maria si Jesus. Napakalayo po. Marunong naman po yata kayong gumamit ng Biblia at umunawa. Dahil ang malinaw na sinasabi dito, naging tao rin. Si Jesus naging katulad natin. No, si Jesus Christ bilang tao, hindi sinabi na nagkaroon siya ng bahid ng dugo ni Maria. So hindi po ninyo inunawa yung talata na binasa ninyo. Basta napako na lang kayo dyan sa Hebrew 2 chapter 14. Okay? So, ano pa ba? Wala kang naipakitang evidence din na magpapatunay na magka-blood type si Maria at si Jesus Christ. At mamaya, wala na akong maitatanong kasi tapos na yung yung cross-examination ko. So, kung sumasampalataya ka o kung naniniwala ka sa Biblia na ang sinasabi na walang sino mang tao, no, walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So meaning to say, pag sinabing walang sino man, kasama dito si Maria, lahat ng tao, no, kasama dito na hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya sa pamamagitan ni Jesus Christ, no, inabot niya ang lahat ng mga makasalanan. Kabilang ba dito si Maria? Yes, siya lamang po ang ginamit ng Diyos upang ang Panginoong Jesucristo ay maihayag sa laman. Okay? So napakalinaw nun. Maging yung doon sa lumang tipan ng mga anghel na nahahayag sa laman, no? Yung sumalubong kay Abraham, okay? Anghel na nahayag sa laman, meron silang dugo, meron silang laman. So nangangahulugan na nagpo-provide talaga ang Diyos. Talagang hindi yun mula sa tao. Kayo, ini-insist ninyo mula sa Espiritu. Paano nagkaroon ng bahid ng dugo yun ni Maria? Wala namang pagsisiping doon. Tandaan ninyo, hindi natin po pwedeng ipagpalagay ang kapanganakan ni Jesus Christ sa atin. Kasi tayo, talagang ipinanganak tayo sa laman. Si Jesus Christ, ipinanganak sa Espiritu. Hindi siya ipinanganak sa laman. Kung ipinanganak siya sa laman, maniniwala akong may bahid siya ng dugo. Ipinanganak siya sa Espiritu sa pamamagitan ng babae na si Maria. 'Di ba? So tayo, para maipanganak tayo sa Espiritu, kailangan natin mabautismuhan sa tubig at sa apoy at sa Espiritu. Kasi nga, ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. Si Jesus Christ, ipinanganak siya sa Espiritu Kaya paano may bahid siya ng dugo ni Maria? 'Di ba? So kinukulangan ninyo ang Panginoon. Hindi ganoon. Kapag ang Panginoon nag-provide siya, body, soul, and spirit, ipinoprovide yan ng Diyos according to Genesis chapter 2 verse 7. So mali po ang inyong kapahayagan. So dito mga viewers, natibag po natin ang kanyang tindig, no? Kasi nga, bukod sa wala siyang maipakita, napako na lang din siya doon sa Romans chapter 2 verse 14. Okay, marami tayong naipakitang ebidensya at umagri din siya na ang mga anghel na hayag sa laman nagkaroon ng dugo. So si Jesus Christ, mula sa banal na Espiritu, nahayag sa laman, meron siyang dugo. Pero wala siyang bahid ni Maria, na dugo ni Maria. Kasi nga, walang ambag si Maria sa kaligtasan. Si Jesus Christ lang yun. Di ba? Walang utang na loob. Hindi magkakaroon ng utang na loob si Jesus Christ kay Maria. Nasasabihin ni Maria, oy, kung hindi dahil sa akin, wala kang dugo. Hindi ganoon. Kaya nga sana, alam ninyo, no, at binabasa ninyo yung context ng talata na kinuha ninyo. Kasi napako lang kayo dyan Okay, tapos wala pa kayong maipakita na ebidensya magka-blood type si Jesus Christ at Maria. So dapat ebidensya, no? Kasi kung sa korte talo kayo, wala kayong mailatag, wala kayong ebidensya maipakita, paano kami maniniwala? Okay, kaya mga listeners, talagang dito nakita natin na natimbag natin ang kanyang tindig dahil wala siya maipakita at umamin din po siya na ang Espiritu pag nahayag sa laman ay mayroong dugo at ito hindi mula sa tao. Walang ambag ang tao. Okay, so sana Pastor Cesar, nalinawan po kayo, no, sa ating talakayan. Tanggapin po ninyo dahil mayroon po kayong pag-amin na ang mga anghel nahayag sa laman ay may dugo. So si Maria ay wala po talaga siyang naging ambag, malinaw yun. Talaga si Jesus Christ lang ang kanyang dugo
ay walang bahid ng kasalanan. Si Maria ay isang tao na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng kalinisan, kaya isa siya sa hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa habag ng Panginoon, isa si Maria ang napuspos ng banal na espiritu the day of Pentecost. Okay? So kung talagang talagang ligtas na siya, edi dapat kung talagang mayroon siyang naiambag na dugo mula kay Jesus Christ, ay di lalabas na utang na loob pa yun ng Panginoon sa tao, no? Na si Maria. Okay? Kaya sana listeners and viewers makita natin dito, no, yung ating kapahayagan, dahil napakalinaw po na ang Diyos ay kayang mag-provide ng kayang mag-provide ng dugo, at iyon po ang i-provide ng Diyos, ang sarili niyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Okay, so dako tayo tuloy-tuloy tayo. Second cross ito ni Pastor Cesar Baladan. Your time start now, bro. Second cross. Unmute, Pastor. Tanong na ba? Yes, Pastor. Proceed. Okay, ito tanong natin. Sabi mo kanina na si Maria ay di malinis. Di ba malinis si Maria, yes or no? Objection, Mr. Moderator. Wala po akong sinabi na hindi malinis si Maria. Ang sinasabi ko, isa si Maria sa hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pastor, meron kang counter objection doon, Pastor? Or tuloy ka pa din? Okay, dinine niya. Ito nakasulat sa akin. Sabi niya, si Maria ay di rin malinis. Kaya tanong ko sa kanya, si Maria ba marumi o malinis? Yes or no? Okay. So, ito yung ating decision dyan. Actually, ibabalik ko din yan kay Apostolic eh. However, hindi talaga ako judge kung sino nagsasabi ng totoo dito, ha? At nagsisinungaling. However, dito... okay na yan, Pastor. Pero, ibabalik ko pa din kay Apostolic ito. Bro, Apostolic, doon ka pa din ba? Na di mo sasagutin. Pwede naman magpaliwanag ng 10 seconds, bro. Okay lang, sige bro, sasagutin ko. Sige, Pastor, bro Joey. Sige, bro Joey. Okay, so ang lahat ng tao ay nagkaroon ng bahid ng karumihan. Ang ibig sabihin ng karumihan, ito ay kasalanan. So kabilang doon si Maria, kaya nga sinasabi ko na walang sinumang tao ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ni Jesus Christ ng kanyang dugo, tayo ay inabot upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kabilang doon si Maria na nangangailangan ng kaligtasan. Next question. Ang Diyos ba ay pipili ng marumi na kanyang kasangkapan para sa kaligtasan? Yes or no? Maaaring yes, maaaring no. Okay? Dahil ang Panginoon, tinitignan niya ang puso ng tao. Sabi nga ni Jesus Christ, ako'y pumarito hindi sa mga matutuwid, kundi sa mga makasalanan. Ikaw, kung alam mong dati ka makasalanan at sumasampalataya ka na ginagamit ka na ng Panginoon, ibig sabihin, uma-agree ka na ikaw ay ginamit ng Panginoon bagaman ikaw ay naging marumi sa kanyang harapan. Next question. Okay? Next question. Sabi mo kanina na yung dalawang anghel ay nagkaroon ng dugo. Yung sila ba ay pinanganak o nagkatulad ng tao? Okay, nahayag sila sa pagiging tao kasi nga mula sa espiritu, hindi sila maaari na makipananan sa mga tao kundi kailangan nila mahayag sa laman. So yung dugo na iyon ay provide ng Diyos. Okay, kasi ang lahat ng authority ay nagmumula sa Diyos at hindi sa anghel. Next question. Okay. Magkaparas ba sila ng kalagayan? Si Jesus pinanganak o nakitulad sa tao? Okay, pareho, both. Ipinanganak siya at nakitulad sa tao. Kasi kung sasabihin mo nakitulad lang sa tao, lalabas hindi siya ipinanganak. Kung sasabihin mo ipinanganak lang siya, lalabas hindi siya nakitulad sa tao. Kaya ang sagot ko, pareho.
ipinanganak siya at nakitulad sa tao. Hindi sinabi na nagkaroon ng bahid ng dugo ni Maria, kundi nakitulad. Next question. Next question. Next question. Anong ibig sabihin nung may bahid? Okay, ang ibig sabihin ng ng bahid, maaaring ito ay tumutukoy kasi ang sabi diyan sa King James version na sinabi mo, hindi naman bahid eh. Kundi nakibagay ba or what? So basahin natin mamaya, no, bilang pagkaklaro, kasi kapag sinabi mong bahid, iyon ay lalabas na papabor sa iyo. Pero wala sinasabing ganun ang Biblia na si Jesus ay may bahid ng dugo ni Maria, kundi nakitulad sa tao. Next question. Ang nabasa mo ba sa Biblia na binasa mo, nakitulad o may bahid? Alin ba ang nakasulat sa Biblia? Nakitulad o may bahid? Romans 2:14, magandang balita Biblia. Ang sinasabi doon, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Hindi doon sinabi na may bahid ng dugo ni Maria. Malinaw ang sinasabi na o kapahayagan ng Biblia. Ito mas lalong pinababaw ang Tagalog nito. Imposible na, hindi pa natin maunawaan ito. Next question. Next question. Ang ating pinirmahan na kasunduan, patunayan mo, walang bahid. Kaya itanong ko sa ngayon, anong kahulugan ng may bahid? Kasi ang iyong pinirmahan na paksa, patunayan mo walang bahid si Jesus. Ang iyong tinindigin ngayon, katulad. Kaya ang aking hiningi sa ngayon na sagot, ano ang ibig sabihin ng bahid? Kasi di mo sinasagot eh. Okay. Ang ibig sabihin ng may bahid na ating pinagdidebatihan, kaya nga ako tutol, ibig sabihin, may bahid ng dugo ni Maria si Jesus kung mayroong ng bahid. Wala nga tayo mababasa sa Biblia na may bahid ng dugo, kundi ang Panginoong Jesucristo ay tulad nila ay tao rin na may dugo at may laman. Hindi sinabi na may bahid ng dugo ni Maria. Next question. Next question. Anong ibig sabihin ng may bahid? Yan lang tagutin mo. Di mo naintindihan yung may bahid? Di mo naintindihan o naintindihan? Naiintindihan ko yan. Kaya ang hindi mo naiintindihan yung ibig pakahulugan ng Biblia. Moderator. Na ang Time stop. Nag-comment siya counter. Okay. Moderator. Okay. Sagot ko po, counter objection ako. Wait lang bro ha. Anong side comment ron, Pastor? Ano kasi sa kanya, kung naintindihan niya yung aming pinirmang paksa na bahid, ang aking hiningi sa kanya, anong ibig sabihin ng may bahid? Para malaman niya ngayon kung walang bahid, anong ibig sabihin ng may bahid? Okay. Iba yung nakitulad kasi may bahid. Okay. Apostolic, bigyan kita ng time na sumagot bro. 20 seconds, I think ready. Sasagot ako. Okay. Pasok bro, 20 seconds. Okay, sasagot ako. Huwag mong ipilit sa akin yung salitang bahid dahil walang sinasabi ang Biblia patungkol sa bahid ng dugo ni Maria kay Jesus, dahil sa Hebrew 2:14 kung saan ka napako, ang sinasabi doon nakabahagi sa mga ito. Hindi sinabi na nakibahid. Next Iba question. ang salitang nakabahagi. Next question na. Ano naman ang ibig sabihin ng nakabahagi? Anong ibig sabihin ng nakabahagi? Yan. Punta tayo sa magandang balita Biblia na mas pinababaw ang Tagalog. Ang ibig sabihin niyan, tulad. Nakatulad sa tao. Nakitulad sa tao na may dugo at may laman. Hindi sinabi doon na nagkaroon ng bahid ng dugo ni Maria. Kaya wag mong iti-twist kasi wala kang mababasa dito na nagkaroon ng bahid o bahid. Ang sinabi dito, nakabahagi. Next question. Last 1 minute. Okay. Last 1 minute. Yun bang sinasabi mo kanina na yung bata ba doon sa sinapupunan ng ina, hindi ba siya napalibutan ng dugo o ang bata?
Hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-research kayo. Sabi ko sa inyo, mag-aral kayo, pag-aralan nyo yan. Kasi nga, hindi po pwedeng maghalo ang dugo ng bata sa dugo ng ina. Dahil malalason sila, lalo na pag hindi sila compatible. Dahil hindi lahat ng mga anak ay ka-blood type ng nanay. Sana alam ninyo yan. Okay, next question. Next question. Ibig sabihin, si Jesus sa kanyang pagkatao may sariling dugo? Yes or no? Hindi sa kanyang pagkatao, no? Si Jesus Christ, no, mula sa banal na espiritu, ang Diyos ay nag-provide ng dugo sa kanya. Kaya nga walang bahid ng dugo ni Maria yun eh. No? Talagang ang Panginoong sa Kristo. Time. Ayan. So, dyan natatapos ang ating rebuttal stage. At shoutout muna sa ating nasa live mga nagpuyat, ayan, alas 11:42 na dito sa Pilipinas, mga kapatid. At shoutout kay Jess Tony, or sabi niya, Mother Mary conceived without sin. Mother Mary is pure. Sabi ni Eme Alfonso, bahid, dungis, noun, word, origin, Tagalog, literal meaning, stained with dirt. Okay. Shoutout din kay Ang Dayuhan, sabi niya, Joy, lapastangan ka sa tagapagligtas mo, Joy. Shoutout din kay Eme Alfonso, patay tayo sa INC, lalo ini-insist na tao lang si Jesus dahil sa topic na yan. Maaari namang magawa ng Diyos gamiting tao nang di babahiran ng dugo. Powerful kaya si God. Ayan. Shoutout din kay Zach Jacob, sabi niya, hindi lang na i-drive ni affirmative ng wasto ang topic. Iba kasi yung proseso ng sanggol sa proseso ng mga anghel na naghahayag bilang tao. Panalo sana si affirmative kaso yung hindi na i-drive ng wasto. Ayan. Sabi ni Justoni, or Holy Spirit plus Mama Mary equals Jesus Christ. Shoutout din kay Zach Jacob, Bro Joey of ROG. Sabi mo, mula sa Espiritu Santo si Jesus. Lalabas niyan, ang Espiritu Santo ang Ama dahil sinabi ni Jesus, siya ay mula sa Ama. Meron pa siyang tumatawa siya dito eh. Hehehe. Shoutout din kay Rene Santos. Sabi niya sa Lucas 1:46 hanggang 50, sinabi ni Maria, nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas. Nabasa ko na to kanina na. Okay. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. At dito na sa final conclusion, mauna dito si Brother Apostolic. Bilang negatibo na si Maria ay si Jesus ay merong bahid ng dugo ni Maria. Your time start. Wait lang. 5 minutes. Okay. Now. Okay, salamat Mr. Moderator. So, napakalinaw, no? Mga viewers, listeners, hindi po niya naitindig ang kanyang argumento. Ayon nga doon sa mga commentators, panalo sana, no? Kanya lang hindi daw na i-drive. Paano nga mananalo ang mali, no? So dito nga malinaw na ang kanyang pag-amin na ang anghel ay mayroong kapasidad na magkatawang tao at mayroong dugo ang katawan. So kung kaya ng anghel, how much more pa kaya sa Diyos? 'Di ba? Na siya nagpo-provide ng lahat at siyang author ng lahat. Okay, ngayon wala namang problema sa Holy Spirit dahil ang Diyos naman talaga ay Holy Spirit. Ibig sabihin, banal na espiritu ang Diyos. Okay? Ngayon, ayon kay Pastor or Bishop Cesar, talagang napako siya doon sa Hebrew chapter 2 verse 14. Tignan mo, babasahin ko, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi. Sinabi diyan, nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol. Yung salitang nakabahagi dito, ini-insist niya na ito daw ay bahid. Hindi niya nauunawaan yung kasi malalim na Tagalog kasi dito sa pag King James version, no. Yung mga Tagalog na iba dito malalalim eh. Kaya kung babasahin natin sa pinaka mababaw na Tagalog sa Magandang Balita Biblia, na sinasabi doon, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao
naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay talaga nakitulad sa atin. Di ba? Mababasa din yan sa Pilipos na ang sinasabi doon na hindi siya panangnan sa Diyos sapagkat siya nag-anyong alipin. O, yun yung ibig sabihin doon. Nag-anyong alipin, no? Nakitulad sa atin na mayroong katawang salarin. Ibig sabihin, magigiba, may kamatayan. O, hindi nyo nauunawaan niya, Pastor Cesar? Hindi nyo ba naaaral yung talata na inyong pinupulot? Kasi napako lang kayo dyan tapos ini-insist ninyo, magkaiba nga ang bahid sa nakibahagi, magkaiba yun. Kaya nga hindi ko sinasang-ayunan yun Di ba? Kasi malinaw na may pag-amin kayo na ang anghel ay mayroong kapasidad na magkaroon ng dugo at ang dugo na iyon ay nagmumula iyon sa Diyos. Kaya nga ang Diyos, kung magpo-provide siya ng tagapagligtas, which is ang ating Panginoong Jesucristo, sa kahayagan ayon sa laman, bakit mangangailangan pa siya ng dugo ng tao? Di ba? Kung mahaluan ng dugo ng tao, ang dugo ni Jesus, hindi na siya pure. Di ba? Hindi na siya pure. Hindi na siya purong dugo na mula sa Panginoon. Oh, speaking of bahid, kapag sinabi mong bahid, ibig sabihin, meron na talagang dugo doon ang Diyos na i-provide, no, doon sa bata. Ang bata meron na talaga siyang dugo. Tapos nagkaroon ng bahid ng dugo ni Maria. Paano nangyari 'yun? Wala nang pagsisiping, 'di ba? Naniniwala ka naman yata na ang Panginoong Jesucristo ay hindi pinanganak sa laman, kundi siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ni Maria. Ang dinadala ni Maria ay sanggol na mula sa banal na espiritu. Hindi yun komposisyon ni Maria at ni Jose. Hindi yung katulad ninyo na ipinanganak sa laman. 'Di ba? So dapat maunawaan natin 'yan. So malinaw na wala po talaga kayo na itindig at nagiba po natin ang kanyang stand dahil napako lang siya sa isang talata na hindi pa niya naunawaan at wala din siya naipakita na ebidensya na si Jesus Christ at si Maria ay magkadugo or magka-blood type. No? Pag sinabi mo magkadugo, ebidensya, ipakita mo. Hindi yung napako ka lang dito sa isang talata, hindi mo pa naunawaan. More on evidence tayo dito ngayon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung husgado tayo, pauuwiin kayo doon dahil wala kayong dalang ebidensya. Ebidensya ipakita para maniwala ako sa inyo na totoo ang sinasabi ninyo. No? Ngayon, ano pa ang kanyang mga pag-amin bukod doon sa anghel na nagkaroon ng dugo na walang ano doon ng tao, walang ambag. Ended na? Time end na? Okay, salamat. Okay, at dako naman tayo sa final conclusion din ni Pastor Baladad ng Church of the Firstborn sa kanyang topic na si Jesus ay merong bahid ng dugo ni Maria. Your time start now. Okay. Maliwanag po mga kapatid na itong ating kausap pala, siya din kaunawa sa definisyon. Nung tinanong ko siya, anong ibig sabihin ng bahid? Hindi na sinagot ang kanyang binasa katulad. Nakita ng aral ng yung tinatawag na definition Ang bahid, ang sabi niya, ang bahid, isinalin niya doon sa katulad, doon sa binasa niya sa Hebrew salin na mababang salin. Hindi niya may sagot kanina yung may bahid. Kasi ang pinirmahan niya, papatunayan niya na walang bahid si Jesus sa dugo ni Maria. Hindi niya naunawaan yung bahid pala. Ang kanya ibig sabihin pala sa bahid, nakitulad. O, dapat ang iyong pinirmahan, patunayan ko, si Jesus nakitulad. O, ganun dapat, hindi yung may bahid. Kaya, medyo kinapos ka sa unawa Ibintang mo pa sa akin yung di ko naunawaan. Ikaw nga tinanong ko, di mo nasagot Anong ibig sabihin ng bahid at anong ibig sabihin nakibahagi? O, ang binasa mo, nakitulad. Malayo ang kahulugan ng nakitulad sa nakabahagi. Ang nakabahagi, nabahiran yun. Nabahiran, nadungisan, o kaya nalagyan, o kaya, ang ibig sabihin ng bahid, bakit di mo naintindihan yung bahid? Nalagyan siya ng, nakabahagi siya doon, nabahiran siya ng ganun. Kaya, iba yung katulad, iba yung
nakabahagi. Kaya ngayon, ang kanya pong tinitindigan, yung anghel, doon sa Genesis, iba naman yung kalagayan ng anghel na naging tao. Hindi mo pinanganak yun eh. Ba't doon ka natakbo doon sa ganun? Ang layo nun. Oh, di ba? Dapat doon ka na tumakbo sa ano lang ka na tumakbuhan uno-uno. Oh, ang salita naging tao. Oh, mas malapit ka pa doon sa ating paksa. Wala eh. Ang layo ng tinakbuhan mo doon sa anghel eh. Hindi man pinanganak yun eh. Mabuti pa yung Juan 1:1, naging tao ang salita. Oh, sino yung tao na yun? Katauhan ni Jesus. Dapat doon ka tumakbo. Kasi mayroon siyempre nagmulan na wala siyang dugo doon. Wala ka eh. Tinuruan na kita kasi huli na eh. Konklusyon na eh. Ha? Pero doon sa anghel na iyong definition doon sa binigay mo sa akin na pambara. Wala yung malayo yun. Malayo sa paksa na pinanganak yung mga anghel doon. Nagkataong tao sila doon. Ibig sabihin, sila ay nag-transform. Mabuti doon ka tumakbo sa Juan 1:1. Naroon ang salita. Oh, verse 14, naging tao ang salita. Oh, dapat doon ka tumakbo kasi paglabas noon, si Jesus ang tao na tinutukoy doon. Wala, tinuruan na kita. Doon ka kumuha ng tinatawag na premise. Huwag ka doon sa Genesis. Sa Genesis, wala pa naman yung topic natin. Ang layo-layo ng topic natin. Kapanganakan, napunta ka doon sa anghel. Oh, di ba? Ano yun, palusot mo lang yun eh. Yung nakikinig naman sa'yo, natatawa sa'yo dahil malayo yung iyong argument sa aking tinindigan. Oh. Malayo. Kaya, gusto na makipagdebate ka sa akin, yung malapit sa paksa, huwag kang lalayo kasi out of context ka doon eh. Biro napunta ka doon sa anghel. Hindi ang ating paksa kay Maria at Jesus, punta ka doon. O, di ba? Kaya wala ka ng lusot kasi sa Hebreo. Sa Hebreo 12:14, talagang matibay dito eh. Dahil sa ang mga anak siya eh, ay may bahagi sa laman at dugo. Kaya pag ikaw dumaan sa nanay mo, makabahagi ka talaga ng dugo ng nanay mo, hindi pwedeng hindi. Eh si Maria at Jesus, mag-ina yan. Oh, yan ang pinaka-logic ko dyan. Napakalapit yun eh. Hindi mo lang matanggap kasi nga, iba yung iyong unawa na si Jesus may sariling dugo. Ano ka? Lumusot nun si Jesus, may dugo na? Hindi. Talagang nandun siya sa sinapupunan ni Maria. Doon siya binuo. Oh, ang bata kasi magmula sa dugo yan. Kahit sinong tanungin ng mga ina, yung nakunan, halimbawa nakunan, uy, dinugo si buntis, dinugo, o ano ang umagos, diba dugo? Ikaw talaga. Sabi mo sa akin, iba yung dugo ng bata, iba yung dugo ng ina. O, nung nakunan yung buntis, diba sabi, hala, nakunan si Inday, bakit dinugo? O, yung palang bata na yun, dugo yun, bata yun, nakunan, na siya napisa. O, yan, hindi mo intindihan. Kaya nagmumula sa dugo, ang tao, nabubuo siya doon, na-recycle siya hanggang sa umabot siya ng tinatamang buwan, 9 months. Pero kung makunan siya, halimbawa 3 months nakunan, dugo ang lalabas doon, hindi pa bata yun. Kasi ang bata, mabubuo yan after mga 5 months, ganyan. Pero kung mga 2 months, 3 months pa lang, dugo pa lang nabubuo-buo. Turuan kita kasi iba yung sinabi mo kanina na si Jesus, mayroong sariling dugo, iba yung dugo ni Maria, hindi pwedeng ganun. Amen. Amen. Okay. At dyan natatapos ang debate natin between Church of the Firstborn versus Apostolic Faith sa katuuhan ni Pastor Cesar Baladad and Joey Sulayaw. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng tayong magpasalamat sa ating mga nagpuyat. Meron tayong halos na 16 kanina sa ating mga live at dyan sa ating live comment. Unahin na natin si Pastor. Magpasalamat ka, Pastor. Salamat po mga kapatid. Lalo sa lahat ng mga nakikinig po, sa mga nag-comment. Salamat din sa inyong pangunawa patungkol po sa paksa. Tunay na ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng kaunawaan patungkol po sa ating pong napag-usapan. At napupurihan po ang Diyos sa ating ginawa, higit lalo sa TV Russia, sa lahat po ng mga sa lahat po ng kumakatawan po sa TV Russia, at salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtsatsaga, sa mga followers, sa mga listeners, sa mga nanonood.
Nagpasalamat ako sa Panginoon na patuloy tayong nagkaroon ng ganito pong pag-uusap. God bless you po sa inyong lahat. Amen. God bless you po. Okay. Tayo naman ay magpapasalamat habang busy. Maraming salamat. No? Una-una siyempre sa ating Panginoon. Huwag nating kalimutan pasalamatan ang ating Panginoon higit sa lahat. At pinasasalamatan ko rin ang ating kaibigan, Bishop or Pastor Evangelist, Pastor Cesar. Ayan. At suportahan natin din ang kanyang mga video, no, na ina-upload sa YouTube. I-subscribe niyo po 'yan. So, ganoon din naman sa mga tao na nandito nagtiyaga na makinig at nagpuyat. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. At gayon din po sa mga nag-comment sa nanonood sa labas ng platform. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, pinasasalamatan ko ang Russia TV, ang programang ito. Salamat sa ating moderator at gayon din po, suportahan nyo din ang aking YouTube channel na Commission at ang Rangers of God. At meron din po akong ministry na ginagawa. Sana mag-follow po kayo at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo and God bless us po. Nawala si Brother Rasha. Ayan na. Okay, so Russia TV gusto din magpasalamat sa ating sponsor at syempre lahat ng nandito. Kasama natin dito si unahin natin si Zach Jacob ng Bible Defender. Nandito din si Joy Socaldito ng Seventh-day Adventist. Si Rene Santos ng Iglesia ni Cristo ba ito na rin Hindi ko. Si Sisnad ng Catholic in Defense yan. Si Freddy Ducusin ng Seventh-day Adventist. Si Mensaherong Sugo. Isa sa mga sumusuporta yan. Isa sa mga main sponsor ng Russia TV. Ayan. Salamat. Mensaherong Sugo ng Rangers of God. Si Roman Maru ng Humanist daw to At si Nonong Revealer ng Original Filipino Faith. Tama ba ako? At si Alfred Ducusin ng Seventh-day Adventist. At kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin directly or pwede kayong maghamon sa ating mga debater. Nandito si Brother Apostolic Faith at nandyan din si Pastor Cesar Baladan. At please support din yung kanilang mga YouTube channel. At kahit panghuli na yung Russia TV, i-subscribe nyo na din. Ayan. At pakipollow din yung aming group. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Na 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 pa 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 pa
na 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 na. Tawagin mo ang hangin hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo, kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, kung di ko tanggap ang